Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 28. Makalipas ang 6 na buwan, ay mas higit na nangayayat si Viel. Nakakonfine na ito sa hospital at nalagas na rin ang buhok nito dahil sa epekto ng chemotherapy. Maraming dumadalaw sa kanya dahil isa siyang kilalang modelo, pero si Eddie ang nasa tabi niya sa lahat ng oras. Para ipakita ang kanyang pagdamay sa asawa, ay nagpakalbo na rin si Eddie. "Hello, love!" Nakangiting bati ni Eddie sa asawa. May dala siyang bouquet of flowers. Kahit naninikip ang dibdib niya sa awa sa asawa, ay hindi niya ito pinapakita at ipinaparamdam. Ay, mahinang bati ni Viel. Nakahiga ito sa kama at may nakakabit na oxygen at dextrose at iba pang monitoring aparatos. Hinalikan ni Eddie ng mabilis sa labi ang asawa at pinisil ang isang palad. Pinipigilan niya ang magpakita ng malungkot na emosyon dahil ayaw niyang ma-depress ito. Pero sa araw-araw na nakikita niya ito, ay nagdurugo ang puso niya. "Eddie, kapag wala na ako, magmahal ka uli. Gusto kong lumigaya ka." Mahinang wika ni Viel. Hinaplos ni Eddie ang pisngi ng asawa. "Love, magpagaling ka. Magkakabibi pa tayo. Bubuo pa tayo ng pamilya." Kahit anong pigil ni Eddie sa emosyon, ay gumaralgal pa rin ang boses niya. "Eddie, salamat sa pagmamahal. Gusto ko maging masaya ka at mag-iingat ka palagi. Masaya akong aalis." Halos napakahina na ng boses ni Viel. Bahagya itong ngumiti at ipinikit ang mga mata. Nataranta si Eddie at mabilis na pinindot ang emergency button. Subalit, wala nang nagawa ang mga doktor dahil tuluyan nang namaalam si Viel. Nagpagawa ng isang magandang mausoleum si Eddie para kay Viel at bilang pagkilala sa kontribusyon ng asawa sa modeling business, ay ipinangalan niyang Viel Rowatsky ang mausoleum. Naiwan kay Eddie ang penthouse ni Viel at iba pang mga mahalagang gamit nito. Bilang asawa ay may karapatan si Eddie sa mga naiwan ni Viel, pero hindi niya ito kinuha. Ibinenta niya ang lahat ng naiwan ng asawa at ibinahagi niya ito sa mga orphanage. Bumalik si Eddie sa pag-aaral sa college hanggang sa makatapos siya. Nagpatuloy din siya sa pagiging modelo ng mga panlalaking pabango at ng beauty and wellness products ni Lydia. Mas naging tanyag siya lalo na sa mga kababaihan. Bumalik siya sa dating gawi, ang pakikipaglaro sa mga babaeng nais makipaglaro sa kanya. Walang commitment at walang involved na damdamin. Isang umaga ay mabilis ang patakbo ni Eddie sa kanyang RAV4 na sasakyan. Patungo siya sa resort ni Lydia dahil may usapan sila ng kanyang kaibigan. Dala niya ang sarili niyang jet ski na may pangalang Eddie. Nahimas niya ang mahapding mukha na dinapuan ng sampal ng kasama niyang babae sa hotel kani-kanina lamang. Hindi niya akalain na may pagkatigre pala ang babaeng yun. Kasalanan niya rin dahil tinawag niya ang babae sa pangalan ng babaeng kasama niya naman kahapon. Sa dami ng kanyang flings, ay may mga pagkakataon na napagpapalit niya ang mga pangalan ng mga ito. Binilisan niya ang patakbo ng kanyang sasakyan dahil malamang naaasar na naman sa kanya si Albert sa tagal ng paghihintay nito sa kanya.
Schoolmate niya sa high school si Albert at nagkita uli sila bilang magkatunggali sa isang jet ski race. Siyempre, panalo lagi siya at wala pang nakakatalo sa kanya dahil madalas ay babae ang premyo sa mga champion. Pagdating niya sa resort ay natanaw niya agad ang kaibigan sa dalampasigan at naghahanda na rin ang sarili nitong jet ski. Nagtawag siya ng crew sa resort para ibaba ang kanyang jet ski at ipinababa niya ito sa tubig. Lumapit si Albert nang makita siya. Nakangisi pero kunot ang noo at nakapamaywang pa ito. "What keep you so long, Mr. Loverboy?" "Sorry, buddy. Naharang lang ako." Nakangising sagot ni Eddie. Malutong na tumawa si Albert. "Naharang? Ang ibig mong sabihin, nakipagkarera ka muna sa bebot mo?" Tumawa na lang si Eddie. Pareho lang din naman sila ni Albert. Mahilig makipaglaro sa mga babaeng nais makipaglaro. "Al, ano nga pala yung sinasabi mong negosyo?" tanong niya. May negosyo akong gustong i-propose sa'yo. Magsosyo tayo," sagot ni Albert. "Sure, call ako," excited na wika ni Eddie. Isa sa mga plano ng binata ang magtayo ng negosyo ngayong graduate na siya ng college. "Good, pag-usapan natin yan next time, bro." Lumangoy si Albert palapit sa sarili nitong jet ski at sumakay sa pinaharurot ito. Sumunod din si Eddie at nakipagpaligsahan siya kay Albert. Ang kasalukuyang tinatamasa niyang ginhawa sa buhay mula kay Lydia ay naglagay sa kanya sa pedestal ng mga mayayaman. Ngunit higit pa rito ang gusto ni Eddie. Nais din niyang mapabilang sa mga negosyanteng mayayaman. Gusto niya ang tinitingala ng karamihan at hawak ang sariling desisyon. Isang paraan ang naisip niya para maraming makilalang mas matataas pang mga tao sa larangan ng pagninegosyo ay ang maging parte ng kumpanya ni Lydia. Kinausap niya ito isang umaga habang kaharap niya ito sa hapagkainan. "Bakit ka papasok sa Ace Cosmetics, Eddie?" tanong nito sa kanya. Abala si Lydia sa pagbabasa ng headline news sa diaryong hawak sa isang kamay, habang ang isang kamay ay hawak naman ang tasa ng tsaa. Manaka-naka ay sumisimsim ito habang nagbabasa. "Ayaw mo bang tulungan kita, Mami?" tanong ni Eddie. Maliban sa pagiging modelo ng mga produkto ng kumpanya ni Lydia, ay may nais naman siyang patunayan sa sarili. "Naiintindihan ko ang gusto mo. Bakit hindi ka na lang mag-isip ng bagong negosyo? Bibigyan kita ng puhunan. Is 100 million enough for you?" tanong ni Lydia. Ibinaba nito ang tasa saka direktang tumingin sa binata. Nagulat si Eddie at sinundan ito ng malutong na tawa. Napakalaki kasi ng perang ibibigay ni Lydia bilang puhunan. "Napakalaki naman yan, 100 million, Mami?" "Maliit lang yan, Eddie. Teka, ano bang negosyo ang naisip mo?" Muling kinuha ni Lydia ang tasa ng tsaa at sumimsim, pero kumunot ang noo nito habang nakatitig sa dyaryo. "Gemstone trading, Mami. Sikat ngayon ang mga diamonds," sagot ni Eddie. Nilagyan niya ng Four Seasons sandwich ang plato ni Lydia dahil napansin niyang wala itong kinakain. "That's good. Don't worry. May papakilala ako sa'yo. Pwede mo pa siyang gawing partner sa negosyo. Anak siya ng custom officer sa bansa," saad ni Lydia. Kinuha nito ang sandwich at kumagat. "May kaibigan din akong pwede kong i-invite, Mami," wika ni Eddie. Naalala niya ang offer sa kanya ni Albert. Kinuha ni Lydia ang kanyang checkbook at may isinulat na halaga at pinirmahan.
Pagkatapos ay iniabot kay Eddie. "Oh, planuhin mo na." Namimilog ang mga mata ni Eddie habang nakatitig sa tseke. 100 milyon nga ang halaga para sa kanyang itatayong negosyo. "Mami, masyado itong malaki." Ibinalik niya ang tseke kay Lydia. Pero pinigilan ni Lydia ang kamay ng binata. "Diyan na lang yan sa'yo. Kung ayaw mo pang gamitin, itago mo lang." "Sige po, Mami," sang-ayon ni Eddie. Saka ipinagpatuloy ang pagkain. Kinuha din niya ang nasa tabi niyang dyaryo at binuklat ang business section. Tiningnan niya ang stock market. Mataas pa rin ang market value ng mga diamonds. Binalingan niya si Lydia. "Mami, anong magandang business name?" Tumitig si Eddie kay Lydia nang hindi ito sumagot. "Mami?" Kumunot ang noo niya dahil nakatulala si Lydia at tumutulo ang laway nito. Niyog-yog niya ang kamay nito. "Mami, something wrong?" Waring nagulat naman si Lydia. Pinunas nito ng tisyo ang laway sa bibig. "May sinasabi ka ba, Eddie?" "Mami, may dinaramdam ka ba?" Nag-alala ang binata. Ilang araw na niyang napapansin na matamlay si Lydia. Maaga na rin itong umuwi galing sa opisina. "Wala, Eddie. Stress lang siguro ako. Siya nga pala, 1 week akong out of town." Agad na tumayo si Lydia at nagpaalam. Kunot ang noo at nagtatakang sinundan ni Eddie ang papalayong babae. Pakiwari niya ay may dinaramdam talaga si Lydia. At sa tingin niya ay kailangan nito ang pahinga. Pero kilala niya itong masipag na chairwoman ng sariling kumpanya. At kahit kailan ay hindi niya kini-question ang mga desisyon ng babae. May problema nga ba si Lydia? Abangan sa susunod na kabanata.